Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May mga nagsasabi na iba daw ang Diyos na nilalarawan ng lumang tipan kaysa Diyos ng bagong tipan. Malupit daw ang Diyos ng lumang tipan at mahabagin naman ang Diyos ng bagong tipan. Hindi tama ang ganitong pananaw. Iisa lang ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng lumang tipan ay siya ring Diyos ng bagong tipan. May mga passages sa lumang tipan at bagong tipan na malupit at mapagparusa ang Diyos. At mayroon din namang passages sa lumang tipan at bagong tipan na ang Diyos ay mahabagin. Sa bagong tipan, mayroon tayong talinhaga ni Jesus tungkol sa amang tumanggap sa kanyang alibughang anak na nagwaldas ng kanyang kayamanan. Mahabagin siya. Ito rin ang katangian ng Diyos na ating narinig mula kay Propeta Mikas. Sabi niya, walang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis ang mga ito sa kalaliman ng dagat. Kung sa computer language pa, sasabi natin, dinidelete mo forever ang anumang file ng aming pagkakasala. Sa ganitong pahayag ng awa at pag-ibig ng Diyos, ang ating tugon ay, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang habag at kagandahang loob ng Diyos ay siyang binibigyan ng diin tuwing Kwaresma. Nananawagan ang panahong ito na tayo ay magsisi. Huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Diyos at magsisi sa anumang kasamaan na ating nagawa kasi maawain ang ating Diyos. Ang puso na nagmamakaawa ay hindi niya mapaghihindian. Ipalaganap natin ang ganitong larawan ng Diyos. Hindi malupit ang Diyos. Hindi siya nagtatanim ng galit. Kung nagagalit man siya, yan ay upang ipaalam sa atin ang kasamaan ng kasalanan at upang pukawin ang ating puso na magbagong buhay na.
Napakaganda ng ganitong kataga sa salmo. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niya. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.